I know you told your friend you're not okay. Marami sa atin ang nangangarap na makapagpatayo ng bahay balang araw. Kagaya ng video na itatampok natin ngayon, na nangarap lamang dati ngayon, ay sa kanyang pagsisikap at pagtsatsaga ay natupad niya ito. Ito nga ang pag-uusapan natin ngayong araw, isang masipag at diligent na tao na nag-iisip ng kanyang matitirhan bagamat siya pa lamang ay isang single. Ikaw ka-dreamers, paano mo ba naipundar ang iyong dream house? Ikwento mo naman yan sa ating comment section para mapasama ka sa mga random comments na isina-shoutout natin sa ating mga videos. Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, like, and hit the bell button upang updated ka sa lahat ng ating mga videos. At bago nga po tayo magsimula sa lahat ng mga detalye ng bahay, ipakilala ko po muna sa inyo ang owner nito. Ito nga po pala si Ma'am Annalyn Vergara. Isa po siyang OFW at isa pong caregiver sa bansang Israel. At siya nga po ay 4.5 taon nang nagtatrabaho sa bansang ito. At dumako na po tayo dito sa mga materyales na ginamit nila. By the way mga ka-dreamers, hiningi pala natin ang lahat ng mga resibo para po maging transparent tayo at meron tayong mga pagkukuha ng mga idea kung magkano nga ba ang mga presyo ng mga bilihin ng mga materyales sa panahon ngayon. Start po ang pagpapagawa ng bahay nito noong taong 2020 at step by step din po ang pagpapagawa ng bahay na ito. Dahil alam naman natin mga ka-dreamers, kapag tayo po ay isang OFW, ay limited lang din po ang ating kinikita. Sa mga workers o yung trabahador na gumawa dito, tumulong din po ang mga kamag-anak ni ma'am, kung makikita naman po natin dito sa video. So dito naman po sa mga binayaran ni ma'am na mga workers ay meron po itong 4 na tao. Isa pong skilled na nagkakahalaga na 1,000 pesos per day, 2 mason na 700 pesos. At ganun din po sa laborer na 600 pesos per day. So bali arawan po yung mga workers nito. Ang bahay pong ito ay may sukat na 23 feet by 40 feet. So ito po ay may 7 by 12 meters. At kung gusto naman po natin i-convert ito into square meter, ay meron po itong 84 square meter. Ito nga po ay merong 3 kwarto, isang master bedroom at 2 normal rooms. Ang bahay pong ito ay elevated, na talaga namang pinagplanuhan ni ma'am dahil nagpatampak siya rito ng 19 truck ng buhangin. So ito nga po ay nagkakahalaga ng 1,900 pesos. So dito pa nga lang sa kanilang buhangin na pinatambak ay nakagastos na sila dito ng 36,100 pesos. Sa mga hollow blocks naman mga ka-dreamers ay number 4 ang kanilang ginamit. At ito nga po ay nagkakahalaga ng 11 pesos per piece. At dito naman po tayo sa kanilang mga semento. Ito nga po ay nagkakahalaga ng 250 pesos per sack. Sa mga round bars naman mga ka-dreamers ay nakagamit po sila dito ng 10mm at 9mm. Ang bahay pong ito ay matatagpuan sa Apalit, Pampanga, Philippines. Ito nga po ay may sukat na 84 square meter. Dito naman po tayo sa kanilang lupa na pinagtirikan. Ito po ay nabili nila ang 100 square meter ng 50,000. So meron po silang mana na 100,000 square meter. So dinagdagan na lang ito ni ma'am para naman medyo malaki yung kanilang space. Sa floor plan mga ka-dreamers, ang kuya ni ma'am ang gumawa. At ang nag-manage nga dito ang kanyang nanay at ang kanyang kapatid na lalaki. Bali yung design ng bahay ay nakuha po nila sa internet. So mayroon po itong 6 na pintuan. Ito nga po ang nagkakahalaga sa kanilang main door ng 2,500. At ganon din po sa kanilang 3 kwarto ay 2,000 pesos. At 9 na pirasong sliding window po ang kanilang ginamit. At ito po ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos kasama na po rito yung labor. At pakyawan nga ang pinagawa talaga ni ma'am dito sa kanilang mga bintana.
Sa flooring naman mga ka-dreamers, ang ginamit po nila dito ay mga ceramic tiles. And after po ng ilang taong pagtatrabaho, ito na po yung kinalabasan ng kanilang bahay. Hindi pa man po ito fully finished at fully furnished, ngunit napakasarap na talaga sa pakiramdam na nakikita mo yung mga pinagpapaguran mo, lalong-lalo na nga po kung ikaw po ay isang OFW. Napakaswerte nga rin nitong ni ma'am dahil ang nag-manage dito ay talaga namang may concern sa kanya. Dahil mismong nanay ni ma'am at brother niya ang talaga namang nag-manage at humandle dito. Kaya't makikita naman natin mga ka-dreamers na napakapulido po yung kanilang pagkakagawa. Ito po kasi mga ka-dreamers ang isa sa pinakamahalaga kapag tayo po ay nagpapagawa ng bahay. Dapat po ay meron talagang tamang nag-handle at nagmamanage ng ating mga pinapadalang pera. At meron din pong nagtitingin at talaga namang nagsusupervise sa mga tao na gumagawa dito. Kaya't itong mga ka-dreamers ay swerteng-swerte si ma'am dito. Dahil itong mga magulang ni ma'am at ang kanyang kapatid ay talaga namang hindi pinapabayaan ng pagpapagawa ng kanyang bahay. Araw-araw ngang nabibigyan si ma'am ng mga pictures at video ng kanyang bahay. So itong bahay po pala ni Ma'am Annalyn Vergara ay matatagpuan sa Apalit, Pampanga. Ito nga po ay may 3 kwarto, isang master bedroom at 2 pong normal rooms. Ang kabuang sukat po ng kanilang bahay ay 84 square meter. Ang isa sa pinakamaganda dito sa bahay ni Ma'am ay elevated. Talaga namang pinaghandaan niya dahil mga ka-dreamers, napakalaking advantage kapag elevated po yung bahay mo. Hindi po talaga papasukin ng tubig baha, lalong-lalo na po pag continuous yung pag-ulan sa atin. Makikita naman po natin mga ka-dreamers sa Pilipinas ay sobra pong bahain, lalong-lalo na po kapag konting ulan lang at tumagal po ito ng ilang araw. So ito po yung advantage ng pagkakaroon ng elevated na bahay. So dumako na po tayo kung magkano nga ba yung total cost na nagastos ni ma'am dito sa kanyang dream house. Ito nga po ay umabot na ng 1.4 million pesos. Ngunit take note mga ka-dreamers, kasama na po dito yung kanilang appliances, fridge at TV. So ayan po mga ka-dreamers na napakaganda na po ng kinalabasan ng kanyang dream house. Hindi pa man po ito fully finished pero konting kembot na lang po ay matatapos na ito. So congratulations po Ma'am Annalyn Vergara sa iyong dream house. Maraming salamat po sa pagpapaunlak na mai-feature natin ang iyong bahay. So mga ka-dreamers, hanggang dito na lang po muna ang ating video at magkita-kita na naman po tayong muli sa susunod. At bago po tayo magtapos, gusto ko lang po munang i-shoutout yung lahat po ng mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel. At mangyari rin po sana mga ka-dreamers na paki-follow din po yung ating Facebook page na Chinda Dreamer. Ilalagay ko na lang po sa ating comment section yung link para po makapag-follow po kayo. Dahil sabi ko nga po, ang lahat po ng kinikita ng ating YouTube channel ay ibinibigay po natin sa aking charity. Maraming salamat po sa inyong lahat. And shout out po kay Driver Messenger PH, Lance Cabe Final 4807, and Kansara King 2090. Ka-dreamers, kung gusto mo rin pong ma-shoutout, mag-comment ka dyan po sa comment section at i-shoutout kita sa ating susunod na videos. Keep safe and God bless mga ka-dreamers.